Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan naman natin ang basic ng QBO. So kung interested kayong malaman or kung interested kayong matutunan ang basic ng QBO, so isang feature lang yung pag-uusapan natin ngayon. Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so to record yung mga expenses and bills ng mga client natin, dito lang tayo pupunta sa expenses tab. Pag clinic mo yan, meron tayong dalawang tab. The first one is yung expenses. So, dito sa expenses tab, dito natin makikita lahat ng expenses na nirecord natin sa QuickBooks Online, okay? And next to that is yung vendors. So, sa vendors, meron tayong dalawang way to import or to add a vendor. Yung una is to import vendors list using a CSV file, and the other one is by adding them manually. So, ito yung isa natin silang i-add, okay? Kung gusto mong mas madali yung pag-a-add ng mga bills and mga vendors, pwede kang pumunta dito sa new kung gusto mong mag-create ng new expense, purchase order, vendor credit, and ayan, mga check and bills. Pero kung gusto mong mag-add ng vendor list, punta ka lang dito sa gear icon and then import data and then click mo lang syempre yung vendors, okay? So, discuss natin isa-isa itong tab na to. Okay, so let's try to add a vendor by uploading a CSV file. So, since bago pa lang yung account natin, ganito yung makikita nyo. And pag clinic mo tong import vendors, ayan, you have the option to download a sample file. So, we can upload or we can download it and tingnan natin kung ano ba itsura niya. Okay? Ayan. So, ito yung itsura niya. I-zoom natin. Ayan. So, ang makikita nyo, ang kailangan ni QuickBooks Online para makapag-upload tayo ng vendor list is yung name ng vendor, yung company nila, email, phone, mobile, fax, website, street, city, state, zip, country, opening balance, date, and tax ID. Kung ito ba lahat ay kailangan, hindi po, okay? So, lalo na itong opening balance, lalo kung ikaw or yung client mo is nag-uumpisa pa lang, so possible wala silang opening balance para sa mga vendor list. Nagkakaroon lang tayo ng opening balance kapag this is not the first year of accounting ng client mo. Or from zero, gusto ni client mag-QuickBooks, or from Excel, gusto ni client gamit ng QuickBooks. So, possible, meron tayong mga opening balance dyan, okay? So, ang gagawin natin is, let's try to import this. Bawasan lang natin and tingnan natin kung paano ba siya mag-i-import, okay? So, save ko siya. Na-save ko na. And let's try to upload. Alright? And then, pag na-browse mo na and select mo na yung tamang file, meron tayong tatlong steps na dapat gawin. The first one is to upload. Yun yung ginawa na natin. The second one is to map the data. And the third one is to import. So, let's move on sa pagmamap ng data. Sa pagmamap ng data, ganun din kung ano yung ginawa natin dun sa sales invoices, ganito din sa pag-i-import ng bills, okay? Or ng vendor list. So, you have to make sure na yung field sa CSV file mo ay kaparehas nung field na nasa online na QuickBooks, okay? So, name is name, company is company, email is email, phone is phone, mobile is mobile, fax, website, street. So, you have to make sure na lahat ay
magkatugma. Okay? Kung makikita nyo dito ulit, tax ID number, no match kasi wala tayong pre-provide kanina. Okay? So, lahat ng naka-green, ibig sabihin naka-match na siya or naka-map na siya. Okay? So, let's try to move to the next step. Next. Okay? So, ayan. Check mo lang din kung tama ba lahat ng na-import or tama ba yung pagkakamap. So, tama ba? Kung walang opening balance, you can delete that naman. Ayan. Ayan. Pwede mo silang i-delete. Okay? So, ganyan tayo mag-i-import. And kung gusto mong i-select, halimbawa, sobrang dami and yung iba ayaw mo na palang i-import. So, you can just select kung ano yung dapat mong i-select. Pero kung select all, then check mo lang tong box sa pinakataas. Okay? So, let's try to import ulit yung mga CSV file na ang gagamit nilang natin data ay konti lang or yung available data kunwari ay konti lang. Ang available lang daw is name, company, and email. Phone number, alright? And yung street. Yan, kunwari lang. Or yung city lang. Ayan. Walang zip code, walang country. Okay? So, try natin siyang i-save and let's try to upload sa QuickBooks. Import, browse, QuickBooks, yung file na i-import mo. Make sure that you map the correct field. Ayan. You have to make sure na tama ang lahat. You have to double check. Yan ay part ng process natin as a bookkeeper. Okay? Then, you have to check kung tama ba. Alright? If you are happy and na-check mo na 100% sure ka na this is correct, then import mo lang. Alright, so 2 of 2 vendors were successfully imported. Ayan. So, meron na tayong 2 vendors. Nung nag-import tayo ng vendors, naging ganito yung itsura niya, okay? So, meron ditong purchase order, meron tayong overdue, open bill, and paid for the last 30 days, okay? So, we can also customize yung makikita natin dito sa vendors tab. So, we can include the address kung gusto mo. We can include the attachment column kung gusto nyo. Or we can also show dito sa vendor tab yung inactive na vendor. And you have the option to select how many vendors ang gusto mong makita per page. Okay? You can also export this to Excel or you can print it ng PDF. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Okay? Cancel. Close natin yan. Alright? And then, to add a new vendor, halimbawa, isa-isa naman, pwede naman, ang gagawin mo lang is to, kung mag-import ka, na halimbawa, meron ka ng existing list dito at gusto mong mag-import ulit ng panibagong list, so click mo lang tong arrow down and then import vendors, and then i-follow mo yung same instruction or yung same step na ginawa natin kanina. And then, kung gusto mo lang naman mag-add ng vendor na isa-isa, just click this one, new vendor. And then yun, ilalagay mo yung title. Mr., Miss, Mrs., yung first name, middle name, last name, yung kanila, kung kasama pa to, their email address, their company, and yung display name as. So, ito ay importante, okay? Yung display name as, pwede naman yan na katulad na lang din nung company name, kung gusto mo, okay lang din yan, okay? And then, you have to enter yung address, ayan, yung may notes, kung may billing rate per hour ba sila, may terms ba sila, ayan, due on receipt, that 15, ayan. Tapos, halimbawa, itong vendor na to, ay, halimbawa, nagpo-purchase ka lang ng mga office supplies, so pwede mo na siyang i-map agad. Para pag nag-create ka ng bill or ng bill para dito sa vendor na to, madali na siyang for example, sige, contractors, kunwari, first name is Jeanette, middle name, pwede mo siyang iwanan, email is admin or vlogs, gmail.com. Ayan. Tapos, anong KKK, kunwari lang, KKK0, and phone, kung mayroong mobile, website, ayan. Tapos lalagay ko na lang dito para mapadali, contractors. Lahat ng payment ko ay
or lahat ng bills na related kay Jeanette ay ang pasok ng expense account ay contractors. So, pwede mo siyang i-map na ganyan. And pwede mo rin naman siyang i-track for payments for 1099 kung tinatrack lang yan, okay? And then save. Ayan. So, tatlo na yung vendors natin. Let's try to create an expense sa mga vendors natin or kahit sa isa lang, okay? So, ang gagawin lang natin is, kung bago, ganito yung makikita nyo, you have the option to connect a bank and add expense manually. Okay? Let's try to click this one. So, who did you pay? So, pwede natin select yung akin, name. Ayan. Tapos, payment account, kung meron. Anong account, anong bank account yung ginamit mo para bayaran yon. Okay? So, halimbawa, Amex, pwede. Kailan yung payment date? What payment method did you use? So, check, cash, or cash, credit card, or bank. Okay? And then, kung napansin nyo, nung sinelect ko yung pangalan ko, which is yung payee, na-populate na agad yung category na sinet ko kanina nung nag-create ako ng vendor. So, tama, di ba? So, let's try si Adam. Before tayo mag-create niyan, tanggalin muna natin. I-set muna natin si Adam, okay? Yes. So, si Adam, let's say, i-set natin siya, i-edit natin siya. Pwede naman. Select mo lang yung name niya and edit. Okay? Ngayon, kung gusto mo lagyan ng account, let's say, insurance, ang binabayaran mo, kunwari lang. And then, save. And then, sino pa ba? Si Brian. Let's say, si Brian naman ay nag-rent ang bayad, ang expense natin sa kanya. Okay? So, kapag clinic mo yung supplier name or yung vendor name, pwede ka na rin ditong mag-create ng transaction. Okay? So, new transaction. Ano yung i-create mo sa kanya? Bill, expense, check, purchase order, vendor credit, and pay down credit. So, for this example, let's say bill. Okay? Bill. So, Brian. So, nakita nyo na naka-record na agad siya ng category na rent and lease. And then, so, pwede ka na lang mag-add dito ng description and then kung magkano yung amount. Okay? And then, pwede mo siyang, of course, iset mo yung terms kasi wala tayong nilagay na terms. And then, ang pwede pa natin gawin is, eto siya. Pwede bang save and new, save and close. So, save and close lang tayo. Ayan. So, meron na tayong bill na na-create para kay Brian. Okay? Okay, so balik tayo sa vendor. Pag clinic mo to, ma-expand siya and makikita mo lahat ng vendors mo dyan. Okay? So, ngayon, try natin ulit mag-create ng isa. So, new transaction, this time, expense naman. Okay? So, since na-select ko na yung payee, and na-select ko na yung payment account, which is yung Amex or Bank of America, depende yan kung saan nyo binayaran to. Okay? And then, contractors, pwede kang maglagyan ng description dito. Kung gusto mo, keeping. Yan. And then, amount, magkano? Let's say, 1,000. And then, save and close. Or kung gusto mo mag-add ng lines, pwede naman. Marami yan, pwede mo siyang gawin. Kung gusto mo mag-delete ng lines, ganito lang naman ang pipindutin mo. Yung mga trash can icon. Okay? And then, save and close. Ayan. So, meron na tayo dito. Bill expense na na-create. Balik tayo sa vendors, okay? So, ayan, makikita natin lahat ng list ng vendors at pumunta tayo sa expenses. Lahat ng na-record nating expenses, makikita natin dito. Mapa-bill man yan or mapa-expense, okay? Siguro nagtataka kayo, Kaji, bakit may bill, bakit may expense? Anong pinagkaiba? Pag sinabi nating expense, ito, meaning, nabayaran na siya, okay? Halimbawa, nag-upload or meron kang resibo na siya ng McDo, in-upload mo sa QuickBooks, expense na siya.
Pag sinabi naman nating bill, ito yung mga bayaran mo in the future. Ito yung mga binili mo, like, halimbawa, purchases, or kaya naman mga services na binayaran mo in terms, like 30 days, 60 days, 90 days, or 15 days. So, ito yung mga tinatawag nating bill, okay? Tandaan, kapag expense, meaning nabayaran mo na siya, ina-upload mo lang siya sa QuickBooks para ma-record yung expense. Bill, meaning ito yung mga accounts payable mo, okay? Or accounts payable ng client mo. To edit a bill, ang gagawin mo lang is view and edit. And then may edit mo na yan, yung category, yung description, and you can also edit the amount. And then, isave mo lang, and yan, masisave na siya, okay? To edit a bill, for example, wala pala tayong nilagay na amount dun sa bill kanina. Lagyan natin 3,000. Save and close. Ayan. Okay? Kung makikita nyo, since naka-expense siya, wala kayong makita dito na amount due. Diba? Wala. Kasi nga, expected na bayad na to. Pero mamamatch mo to later on kapag nasa banks ka na, ha? Pag nag-reconcile ka na ng bank transaction. Pero kapag bill, you have the option to make a payment dito. Okay? So, ayan. Tignan mo dito, may nakalagay, mark as paid. Pag clinic mo yan, you can now select kung saang bank account siya na bayaran. Ayan, kung saan dyan. Kunwari, Bank of America, kailan binayaran, magkano ang binayaran. So, payment. Let's say, 2,000 or partial lang, kunwari lang. Ayan. So, amount to apply, and then, amount, and then save and close. Ibig sabihin, yung 2,000 yung amount na binayaran, ha? Malalaman mo naman to dun sa bank. Malalaman mo naman to dun sa bank transaction. So, save and close mo siya. Ayan. So, makikita mo ngayon dito, meron na tayong bill, tapos may bill payment na related dito. Okay? Kung halimbawa gusto mo namang i-edit tong payment na to, pwede naman, view and edit, and then pwede tayong mag-clear ng payment yan. And then, save and close. Ayan. So, ngayon ulit, ay naka-open pa rin to. So, kailangan pa rin natin itong bayaran kasi clear natin yung payment. Okay? So, kung gusto mo ulit yung bayaran, mark as paid. Click mo lang yan. Tapos, pili ka kung saan bank account siya babayaran and magkano. Kung 3,000, 3,000. Save natin. Save and close. Ayun, tatlo na ulit yan. Isang bill payment, 3,000, 3,000. So, nag-zero na siya. Okay? Pag clinic natin to, yung bill na create natin, ayan, may nakalagay na dyan, payment status, paid. Tapos nakalagay dyan, one payment made. Pwede mo siyang i-click. Open. And makikita mo yung payment niya. Ayan. So, ganun tayo mag-upload ng vendors, mag-add ng vendors manually, how to record expenses, how to create bill, how to apply payment to a bill, and how to remove or to edit a payment sa isang bill. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung meron kayong clarification, just let me know sa comment section and Kaji will try to answer that as soon as I can. Or kung mahirap i-explain sa comment, I'll try to make another video to explain everything. So, that's all for today. And I hope to see you sa next video ko. Bye!